Naman Mar, yung pagdating sa e-jeepney, ano naman ang sa tingin mo na baka yun naman pwedeng makatulong sa problema ng ating mga drivers? Naku, napakaganda po sana nito, attorney, ano. Ah, tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pwede tayong mag-ship sa EV. Napakaganda po. Kaya lang, 4.5 million po ang isang unit. 25 million to 30 million pesos yung itatayo, yung worth ng itatayo, nag-charging station. Paano namin, yung ROI, iniisip namin, baka matanda na ako, di ko pa ito nababayaran. So ibig sabihin, ang manibela tutol din sa paggamit ng e-jeepney, Yung- pampasada. Yung pag-implement na naman, bakit napakamahal? Tapos, magsiship kami ngayon sa EB, itong si Paring Manny Pangilinan, tumaas na naman din yung presyo ng kuryente. Parang wala kaming matakbuhan, attorney. Kahit saan kami, kahit saang programa, parang lagi kaming dihado. Gusto namin, sakyan na lang namin ng sakyan yung sasakyan namin. Kaso lang, kailangan din namin kumita. Ang problema lang po talaga, yung implementation, mga IRR nitong programa na to, yun po dapat ang ma-refined ng ating mga policy maker para nang sa ganun talagang kung ang layunin talaga ng gobyerno mapaganda ang transport system natin, wag niyo pong tignan dun sa aspeto na mga supplier po ang kinikilingan natin, dapat taong bayan po. Jason, pagdating naman doon sa two-wheel industry natin, no? Ano ba yung pinaka-importanting issue na dapat matugunan ngayon? Opo, maliban po doon sa nababanggit natin kanina, yung sa hindi mapigilang pagtaas ng gasolina, malaking epekto ho talaga ito kasi nga gumagamit kami ng gasolina rin, nababanggit ko kanina. Ay isa rin namin sinususugan sana, attorney, yung legalisasyon, ano? Kasi mag-isang dekada na nga ho kami tumatakbo sa mga karsada, under pilot, yung test lang, no? Dapat po magkaroon tayo ng malinaw ng mga polisiya at sabi ko nga kanina, Magna Carta para sa proteksyon ng mga rider, commuter at ng industriya mismo. Mas maging maayos at may sistema ang takbo. Kung ang pananaw kay Mar sabi, nakikinig naman sa kanya yung LTFRB, pero yung DOE hindi. Yung sa iyo, yung LTFRB ba tumutulong sa mga two-wheel industry? Sa totoo lang, kami natutuwa naman at nagkaroon tayo ng dialogo sa kanilang hanay, sa kanilang mga opisina, na sa ganun, ma-discuss yung mga pressing issues, yung mga challenges na kinakaharap ng sektor sa amin, sa dalawang gulong. At kami po umaasa na mas marami pang ganitong mangyayari na sa ganun, makatulong sa itong mga dialogo ito, malaking tulong po ito sa pagbabalangkas nga nung magiging batas natin na susundin na magpoprotekta sa amin, sa mga rider, sa commuter, siyempre, isang sa pinaka-importante at doon mismo sa industriya namin ginagalawan po. Pagdating naman sa road safety, is there any special concern that you want the motorcycle riders to have in addition to our current road safety rules and regulations? Actually, napakahalagang bagay rin ho yan. Sa katunayan, attorney, ma-share ko lang. Magkahiba ho kasi yung courier ka, kasi ang dinadala mo kundi pagkain, mga gamit. Iba rin yung ikaw ay namamasahero na tao, buhay ang dala mo. So, meron nung magkaibang mga usapin diyan, pero napahalaga ho talaga yung safety, no? Kasi nga ho, bawat isang biyahe natin, buhay yung kasama natin, dala natin, na merong pamilya naghihintay rin sa kanya, no? So, mahalaga ho yun, yung ganung mga usapan sa road safetyness. At isa rin ho ito sa aming panawagan, na sa ating mga kasama, sa ating hanay, na maging maingat lagi, sumunod tayo sa anumang ng mga batas, at irespeto din natin yung ating mga kasama sa mga kalsada. Kasi nga po, sa totoo lang, lugi tayo. Dalawa lang ang gulong natin, yung mga ibang kasama natin, 4 hanggang 10 ang gulong. So medyo, pag hindi tayo nag-ingat, sumunod, delikado tayo. Base ba doon sa pag-study mo, Jason, tumataas ba yung mga motorcycle-related accidents sa ating kalsada? Sa araw-araw po, hindi natin maitatatawa yan kasi nga po, siguro masasabi ko na rin, mababanggit ko rin yung kalagayan ng ating mga karsada. Kasi 2 nga lang ang gulong namin, ang aming mga dalang sasakyan, motorsiklo, ang biglang preno, dahil nakita mong may lubak o may madulas na bahagi, ay isang daan para ikaw ay madisgrasya, mailagay sa alanganin.
So, kaya nga sabi ko po kanina, napahalaga po yung pag-iingat natin sa karsada kasi nga ho, dalawa lang ang gulong natin, hawak natin ang manobela. Lagi po tayo mag-iingat at sumunod sa mga batas po na umiiral. On the flip side naman, Jason, paano naman yung pananaw mo pagdating doon sa mga kamote rider na tinatawag na sila nagpapatakbo ng motorsiklo, akala nila hindi dalawa lang yung gulong nila, kaya nagkakaroon pa ng ibang eksena o sakuna sa kalsada, nag-aaway, nagkakagit-gitan, nagkakaroon ng aksidente. Ano naman dapat ang kailangan gawin doon? Ang ating grupo nga po, patuloy ang ating panawagan na yung napakahalago kasi ng respeto ng ating mga kasama sa karsada. Kasi diyan po nagmumula yan, yung mga pagtatalo, yung mga, di ba, yung hindi magandang ugnayan sa karsada. Imbis na ilagay natin sarili natin sa ganung mga delikadong sitwasyon, maganda lang pairali natin, lamig ng ulo, respeto sa kapwa na nasa karsada at yung pagsunod nga. Basic po yun pagsunod sa mga umiiral na mga batas na sa trapiko po. Sa tingin mo naman, sapat yung driver's education pagdating doon sa mga motorcycle riders? Ako po aminado na kailangan po mas paigtingin ito. Sa ganun, magkaroon pa nga refresher course, kung maaari. Kasi dapat laging nasa isip ng driver yan, hindi lang sa motorsiklo po Sa totoo lang, sa ating lahat ng mga nagmamaneho, Kasi napakalaga ho nga niyan na buhay po ang ating iniingatan dito. Yan mga inilagay diyan, yung mga umiiral na batas sa trapiko upang proteksyonan ng buhay. Di ba? Kaya dapat to lagi nating yung bang inilalagay natin sa isipan sa araw-araw na tayo hawak na manibela. Napakahalagang bagay po yan. Matanong kita, Jason, personal experience ko lang, pagdating dito sa Maynila, halos lahat ng mga motorcycle rider merong helmet. Pag lumabas ako ng Maynila, nasa probinsya ako, medyo nawawala na yata yung helmet ng mga riders natin. Ano dapat ang kailangan gawin natin? Sa ating pong mga konsultasyon na ginawa, alam ko nga mayroong mga lugar na hindi nire-require at pinaalis pa nga yung helmet habang nagmamaneho. Which is nakakatakot sa rider, Kasi biruin nyo, isang batong maliit lang ang masagasaan mo, ikaw nagmumotor. Kumampas ang ulo mo, ikaw diretso na kagad sa sementeryo. Kasi agad kamamatay mo pag ulo ang tama mo. So dapat magkaroon ng malinaw rin mga panuntunan at mga regulasyon. Patungkol po dito sa nababanggit natin na ito. Napakahalaga po, unuulit ko, gusto kong bigyan din. Yung katulad niya, simple pagsusuot ng helmet man lang, isa dapat nating laging ginagawa. Ang ibang katwiran nga dyan lang ako. Yung dyan na yun, baka yan na, yung huli mo, sakay sa motor mo. Kaya dapat lagi nating isusuot yung proteksyon natin sa ulo. Yung helmet, napakalagang bagay po niyan. Balikan kita, Mar, kasi meron kang panawagan sa ating Secretary of Energy. Meron ka bang panawagan sa ating Pangulong BBM pagdating dito sa buhay ng isang tsoper at operator ng public utility? Opo, attorney. Sana, yung nga katulad nung sinasabi natin kanina, i-roll back yung presyo ng petrolyo. Kung hindi man maibasura yung oil deregulation law, at least maamyendahan na pabor sa taong bayan at hindi lang pabor sa mga negosyante o mga oil companies. Ito po ang isa sa napakabigat, nagpapabigat sa sektor ng transportasyon, sa buong bayan, sa lahat ng Pilipino. Kasi yung oil deregulation law, ginamit na po itong sandata ng mga oil companies upang pagsamantalahan yung taong bayan. At gusto nating makita, panawagan natin kay Secretary Garin, kung sinasabi nila kasi mataas ang kuha, mahal ang kuha sa ating Pangulo, kay Secretary Garin, i-unbundle natin yung presyo ng petrolyo. Makita natin kung magkano ba talaga ang kinikita nitong mga oil companies na to. Uulitin ko po, kung hindi maibasura yung oil deregulation law, at least maamyendahan. Yung pag-unbundle nitong mga produktong petrolyo para makita natin magkano yung cost ng mga fuel pagdating dito sa atin o bago maikarga doon sa ating mga sasakyan. At sana ngayon ang immediate ma-roll back yung presyo. Pero Mar, yung pagdating sa pag-amyenda, Congress yan. Pero parang pabor ako dun sa sinasabi mong i-unbundle. I think that can be done kung talagang meron tayong campaign for transparency, di ba?
Opo, yan po ang matagal na nating sinasabi. Kaya kami, personally, nakatutok ako sa galaw ng petrolyo sa merkado. Kung hindi po na itatanong ng iba, ayoko sanang bitbitin. Galing po kasi ako sa financial market. Ako, na nakikita namin lahat ng galaw, kung ano man yung mga essentials na produkto. Nasa IT, nasa IT po kasi ako nung araw eh. So kami yung system na ginagamit doon, kami po yung nagme-maintain nito. So nakikita ko si Bloomberg nung araw, si PDEX, Philippine Dealing and Exchange, si Stock Exchange, nakikita namin. Ngayon ganun din, nasusubaybayan ko siya pero napakalayo po nung presyo kung tutuusin. Nung nakaraang linggo kung bakit kami nagpoprotesta, yung presyo nung nakaraang linggo at presyo nung June 23 hanggang 2027, pareho lang po. Pero ang difference, nung June 23 onwards, o isang linggo na yon, 63 to 65 pesos lang ang diesel natin. Pero ngayon, 95, 85 to 95 pesos. At kung sisilipin din natin, nung mga panahon na yon, same lang din po yung palitan ng piso sa dolyar. Wala ho kayong maikakaila. Kaya ayaw akong sagutin ni Secretary Garin. Mahirap po ba yung tinatanong ko? Mahirap po ba na yung katanungan ng taong bayan ay sagutin ninyo? Ang gusto mo talaga, i-unbundle. I-unbundle po. Yan ang hinaing ng mga chopper at Para operators. makita po natin kung may pagmamalabis. Kasi kung hindi mo i-unbundle ito, pinoproteksyonan mo yung mga oil companies. May iba naman ako sa iyo, Mar. Ano naman yung mga naririnig mo na hinaing ng mga commuter na dumarating sa mga chopper at operator? Nitong mga nakalipas na araw po, nakalipas na linggo, umapabor na ang mga mananakay na bigyan na natin ng pay increase. Ito po ang naririnig natin. Hindi man siguro lahat, pero karamihan po ay nakikiisa na sa atin na mabigyan tayo ng aumento sa pamasahe. At makapagpatuloy na maihatid natin sila sa kanilang mga destinasyon. Kasi para sa kanila, nung nag-strike kami, kaysa nag-i-strike kami, wala silang masakyan, total, may aumento naman na sa sahod, yung piso ho, hindi na siguro piso, 2 piso na hinihingi namin ay hindi na po siguro kalabisan nito. So mismo sa pananaw mo, no, yung feedback ng mga commuters, sila na mismo pumapayag na itaas ang pamasahe. Opo, kahit po minsan, kaya po 2 piso yung hinihingi ko, yung piso na sinuspend at piso na lang yung hinihingi ko doon para maging 2 piso siya. Ngayon, kung 14 pesos po kasi, magsusukli pa ng piso, hindi na po kasi din humihingi ng sukli yung ating mga mahal na pasahero. So gusto namin na ma-illegal ito, na kahit hindi na naibalik, 15 pesos na yung minimum na pamasahe. Yun po yung hinihingi natin dito, attorney.